Tinawagan ni Cherry si Dave para makipagkita dito. Binigyan niya ng pagkakataon na magsabi ng totoo si Dave tungkol kay Drew. Sinabi niya din na inggit siya kay Becca dahil ito ang pinakasalan ni Dave. Cherry, kapag kailangan mo ng karamay Dave, andito lang ako. Paco, Cherry, saan ka nang galing? Cherry, sa labas nagpahangin, naglakad-lakad. Paco, mag-isa? Sana nagpasama ka sa bodyguard o kaya sa akin. Baka may mangyari na naman sa'yo. Cherry, bakit naman, di ba ikaw ang mayor? Kaharian mo to, di dapat safe ako dito sa General Luna. Dahil ako ang reyna. Paco, Cherry, hindi ganun yun. Cherry, ganun yun. Oo nga pala, pag lumalabas ako, huwag mo na akong tinatanong. Paco, Cherry, asawa kita. Natural lang na concern ako sa'yo. Cherry, asawa din naman kita, diba? Bakit pag tinatanong kita, nagsasabi ka din ba ng totoo? Hindi, diba? E di quits lang tayo. Paco, Cherry. Cherry, nagdesisyon na ako, Paco. Wala nang aapila. Sinubukan tawagan ni Tori si Drew, pero hindi niya ito makontak. Tori, Drew, please sumagot ka. Nakita niya na may ibang tao sa labas ng bahay nila. Hinala niya na hinahanap na si Drew ng mga to. Alam niya din na pwede siyang madamay. Sabi ng kanyang Mama Earl, may mga taong naghahanap daw sa kanya. Sinabihan ni Tori ang Mama Earl niya na lumayo muna kasama ang tatay nito. Si Drew ay nakakulong sa bahay nila din mismo dahil pinag-utos ito ni Cherry Red. Pinuntahan ito ni Paco para kausapin. Drew, kuya, tulungan mo ko. Kailangan ko phone ko. May kailangan lang kausapin. Paco, Drew, ginagawa namin to para sa'yo. Mas ligtas ka dito kaysa sa labas. Drew, pagkatiwalaan mo ako, okay? Kami ni Cherry. Dito ka muna. Drew, kuya, please. Palabasin mo ako dito.